Patuloy na pinalalakas ng Department of Health ang paghahatid ng serbisyong pangkalusugan sa mga Pilipino. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mailapit ang dekalidad na serbisyong medikal sa bawat komunidad. Ang detalye sa report ni Carlo Candelaria. Patuloy ang Department of Health o DOH sa pagpapatibay ng mga programa nito sa kalusugan at pagsisiguro na mararating nito kahit ang mga pinakaliblib na lugar sa Pilipinas. Sa mga lugar na malayo at mahirap marating, patuloy na pinalalawak ng Department of Health ang access sa serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng Doctors to the Barrios program. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng doktor ang bawat munisipyo sa bansa, nagtatalaga ang DOH ng mga doktor sa mga geographically isolated at liblib na lugar. Isa na rito ang bayan ng Sabtang, Batanes, kung saan hindi na kinakailangan tumawid pa ng isla ng mga residente para makapagpatingin sa doktor. 3 taon nang nagsisilbi sa lugar si Dr. Sam Turingan, isa sa mga Doctors to the Barrios. Naghahatid siya ng konsultasyon, gamutan at iba pang pangunahing serbisyong medikal sa mga isabtang. Ang pagiging DTTB dito sa isla ay challenging pero at the same time fulfilling. Iba kasi siya sa typical na setup, kumbaga sa mainland. Dito kasi kailangan mo maging resourceful sa mga bagay na kung anong meron ka at kung ano ang pwede mong mai-provide sa patient natin. Mas napabilis ang pagresponde natin sa emergencies at hindi na kailangan tumawid ng mga isabtang pabasko para makakuha ng serbisyong medikal. Mas pinalalakas ng Department of Health o DOH ang pagsusulong ng malusog na pamumuhay sa mga paaralan sa pamamagitan ng Healthy Learning Institutions o HLI program. Alinsunod ito sa Universal Healthcare Act na nagtatakda sa mga paaralan bilang mahalagang lugar sa pagtataguyod ng kalusugan ng mga mag-aaral. Sa pakikipagtulungan ng Department of Education, ipinatutupad ang programa mula pa noong 2022 at umabot na sa 5,502 na paaralan ang saklaw nito, kabilang ang mga nasa malalayo at liblib na lugar. Layunin ng HLI program na mahikayat ang mga paaralan na magsulong ng mas ligtas, mas malinis at mas malusog na kapaligiran para sa mga mag-aaral, guro at iba pang kawani ng paaralan. Samantala, pinaigting na ng Department of Health o DOH ang paghahanda para sa Phase 3 ng Ligtas Tigdas sa iba't ibang bahagi ng Luzon at Visayas ngayong Agosto. Bilang bahagi nito, mahigit 80,000 doses ng bakuna kontra tigdas at tigdas hangin ang ipadadala ngayong Hulyo sa mga unserved at underserved areas sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Mimaropa. Gagamitin naman sa paghahatid ng mga bakuna ang makabagong transport carrier ng Philippine Transmarine Carriers na may kakayahang i-monitor ang temperatura ng mga bakuna gamit ang cellphone application. Ayon sa DOH, makatutulong ito upang matiyak na mananatiling ligtas at epektibo ang mga bakunang maipapamahagi sa mga komunidad at mas maraming bata ang maprotektahan laban sa tigdas at tigdas hangin. Kasabay nito, magsasagawa rin ng pag-aaral ang University Research Corporation upang higit pang mapalakas ang cold chain management o ang tamang pag-iimbak at paghatid ng mga bakuna sa bansa. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.